It's Ron from RonaldTJ.com. So here go for another short video. And recently lang naglabas ang PLDT ng kailang bagong product, which yung PLDT Fiber Always On. Pasensya na sa background noise, pero kailangan natin ilabas tong balita na to since medyo bagong labas lang to. Bagong nilabas ng PLDT, yung kailang PLDT yung Fiber Always On. Ito yung particular na modem na kung saan na meron siyang built-in LTE sa modem. So, yung sabihin, pag nagkaroon ng accidentally na cut yung inyong PLDT5 home fiber service, mag-activate naman automatic yung kanyang LTE service. So, ibig sabihin, yung particular service na to is kailangan may malakas na smart signal sa inyong area. Usually, dahil smart is connected naman sa PLDT. So, I think last Tuesday na lang ito in-announce. And ito yung nakita nating screenshot from their dedicated website. So, makita niyo yung mas deeper na meaning ba't nilabas ng PLDT to. So, built-in backup Wi-Fi that turns on automatically when needed. So, 2-in-1 siya na hybrid modem and instant service request is created for priority repair. So, mag-activate, gaya ng nasabi ko kanina, mag-activate siya kung accidentally ba yung nadali ng truck yung wiring or some sort biglang there are instances na pag may nagpapakabit ng bagong PLDT fiber service biglang mawawala minsan yung sa inyo. So buti may ganitong nilabas na product ang PLDT. Since nakita niyo na yung harap na itsura nung PLDT home modem na fiber always on. So, nasilip buti since hindi tayo na-invite doon sa kaya launch last Tuesday. Buti nakasilip tayo nitong likod na to. Actually, Instagram post ito ng ating fellow tech journalist or website na nagsigis guide. Nakita natin yung pinakita niya yung likod nitong PLDT home fiber always on na modem. And if you take a closer look on this, gawa siya sa green packet. Tapos kung meron siyang iba-ibang slots May one tapos may voice. So, ibig sabihin, for this particular modem is as a typical na PLDT home fiber service, either yung may signal or yung fiber only on lang na fiber na services, may landline talagang kasama. Ang hindi lang natin ma-verify so far, basically tingnan ng nating website, kung meron siyang physical na SIM sa loob nito or ito ay isang eSIM. Pero mali naman sa picture na ito na ang provider ng modem ay screen packet. I think tong brand na to, nagkaroon na ako one time niyan yung green packet na PLDT home prepaid Wi-Fi. Yun yung first na in-announce na may 4G plus service. Although nasira na yung sa akin yung binigay sa akin na ganung particular na product na yun. So, ang bago dito is bukod doon sa may hybrid LTE connection is Wi-Fi 6 ready na itong product na ito. So, nakita niyo naman na kung based sa picture is pwede mong from the looks of it, pwede mo siyang ilagay sa wall. Itong ganitong particular setup lalo na doon sa antena. And sa mga syempre tatanungin niyo kung magkano ang itong fiber always on na ito. Merong service fee siya na 299 pesos per month. So meron siyang so sa 299 pesos a month, i-break down mo yun by 299 pesos a month. Meron siyang monthly subscription na 149 pesos per month. Tapos amortized na installation fee of 150 pesos per month for 36 months. So ibig sabihin nito, you're paying for the modem for 3 years na naka-chop lang siya for 36 months. Tapos may monthly subscription siya ng 140. Syempre may LTE yun Tapos syempre may mga magtatanong kung
tingnan natin, buti na lang may dedicated website itong PLDT Home Fiber Always On, na buti naka-receive tayo ng text and i-translate na natin ito video. So ang mga makaka-avail nitong PLDT Home Fiber Always On service na to, lalo na itong particular na model ito, at sabi nila is available siya sa mga existing PLDT subscribers with a tenure of 24 months or more. So isabihin, from the looks of it, based sa dedicated website na labas nila is yung mga current subscribers lang yung pwedeng makakuha nito, at hindi so far hindi makakuha ng mga bagong mag-a-apply lang ng service. And syempre since kalagay kasi sa website na selected areas lang available tong service na to, which is reasonable kasi hindi, let's face it, na hindi pa sa lahat ng areas na merong malakas na smart signal para fully ma-utilize ito. Pwede ka mag-apply na ito sa kanilang various sales channels, including sa website ng PLDT hotline and also SSC. Hindi ko sure kung yung SSC, pero for sure, based sa experience ko sa current PLDT Home subscriber, mas mabilis talagang mag-inquire through their PLDT_cares sa X. Tapos syempre po kami magtatanong na kung magagamit ba yung only LTE, kung kahit na available pa yung fiber service mo. Syempre hindi. Magki-kick in lang yung only LTE service mo once na your fiber is unavailable. Tapos kung sakasakali na gusto mo magpabago na itong from regular na PLDT modem sa'yo into a fiber always on, and ikaw ay wala ka na sa lock-in period, pwede naman, pero syempre mapapasok ulit sa panibagong 36 months na lock-in period. So gaya nun, madadagdagan ng 299 pesos per month from your current na PLDT Home Fiber plan. For example, nasa fiber only all 1399 ka, pag gusto mo makuha itong fiber always on is madadagdagan ng 299 pesos a month. So almost 1,700 pesos na yung magiging monthly bill mo. And ang isang na-curious ako doon sa kanilang FAQs, na may nakalagay kasi na ang question is will my signal service and landline work if when connected to LTE? Ang sagot doon is hindi gagana yung signal add-ons and landline mo. It will be temporarily available once connected to the backup service. So, sabihin, sa mga current subscribers ng PLDT Home, pwede ka mag-apply either naka-fiber only all ka o yung plans ng PLDT na may signal bundle. Difference lang is obviously naman pag nag-kick in yung LTE mo, hindi gagana yung landline mo. And obviously, yung internet-powered na signal service mo, hindi talaga gagana pag LTE lang yung nag-run do sa inyong PLDT Home Fiber Always On. Dahil syempre, kailangan mas mabilis na internet talaga yun para gumana yung signal, internet-based na signal modem mo. So, that's it. Ang di lang malinaw so far is malinaw so far is ano yung mga areas, hindi na itong website ng dedicated website ng PLDT Fiber Always On is wala pang listing nung kung yung mga areas na pwede mag-applyan. So may nakalagay din sila na reminder sa mga magpapakabit nito na ilagay nearest to the window, dahil syempre in case man na magka-problema ng aksidente na mawala yung fiber service mo, mag-kick in yung LTE, is syempre nasa area yung LTE signal, yung aasa do sa lakas ng signal na smart yung fiber always on modem mo. So I hope you like this video. Follow social media at subscription below, and share mo na rin sa mga hindi pa nakakalaw ng PLDT Home Always On modem, and also click the subscribe button. This is Ron from RonDJ.com. Thank you very much for watching.